Ang diamond ba ay katulad ng isang property, lupa o sasakyan na kapag binili mo ay mayroong papel tulad ng titulo ng lupa at ORCR ng sasakyan. At iyan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa mga bagong dating pasok sa ating channel, you are very welcome po sa ating bahay na More Than Treasures. At sa mga datihan na, maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta. So sa video po natin ito ay atin po na namang sasagutin at bibigyang liwanag ang isang comment ng isa nating siguro sumusubaybay ito palagi. Kaya po, bibigyan natin kasagutan ang kanyang komento. Ngunit bago po yun, shout out po sa dalawa nating masugid na taga-subaybay. Ang isa po ay si Jeffrey Centino ng Riyadh. At ang isa naman ay si Carlito Miscala ng Pinugay, Rizal. Ngunit bago po yun, tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaralan. Gusto ko pong ipaalala sa inyo sa anumang hamon, sitwasyon at kalagayan natin sa buhay. Sa anumang laban ng buhay, lagi niyo pong tatandaan, lamang ang may alam. So tuloy po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ang sabi po ng isang nagkomento, sabi diyan, "Idol, mali ka dyan. Ang certificate po ay may serial number ng diamond." So, ang certificate daw ay may serial number ng diamond. So, pangalawa na tanong, ang sabi po ay ganito, bibili ka ba ng property at sasakyan o kotse kung walang papel at plate number? Yung isa naman po nag-comment ay hinahanap ko, ngunit bigla niya pong binura ang comment niya na nagmamagaling pa siya doon, pero binura niya naman ang kanyang komento. Natatandaan ko yon. Ang sabi niya, bibili ka ba ng lupa o property na walang titulo o kaya ay ORCR? So, inahahalin tulad po niya ang diamond sa isang sasakyan at sa isang property, lupa, or property na house and lot. Ano man yan. Ngunit ang ating pong bibigyang kasagutan ditong malinaw ay ang tanong o komento pala ng isa nating taga-subaybay. Ang sabi niya, "Idol, mali ka dyan." So, ulitin ko po sa inyo, kapag mali po ako, patunayan nyo lang, buburahin ko po ang aking mga video. Kailangan, patutunayan mo, gawa ka po ng video. Hindi po yung gawa ka lang ng gawa, mahirap po yung puro salita. Di po ba? So, ang sabi niya, "Idol, mali ka dyan. Ang certificate po ay may serial number ng diamonds." So, totoo po naman na ang isang certificate ng diamond, ito po yung sertifikasyon o patunay, procedure, at ito din po yung magsasabi kung anong klase ang iyong diamond. Pag sinabi po kasing diamond certificate, ito po yung papel na nanggagaling po sa gemology. Pag sinabi pong gemology, sila po yung mga eksperto sa pagtingin ng bato. Sila po yung nagbibigay ng grado sa isang bato. Sila din po ang nakaalam, eksperto sa mga hugis ng bato. Sila din po ang magsasabi kung anong klase ang hawak mong bato. Pero kung ang harap po nila ay batugan, hindi po nila alam yan. Bato lang po, precious stone. Ano po? Alam din po nila kung anong hugis ng iyong bato. Alam din po nila kung ilang cut ang iyong bato. Alam din po nila kung anong size ang iyong bato o kung ilang karat ang iyong bato.
So kaya kapag ikaw ay meron pong certificate ng diamond, ito po ay galing sa gemology, babasahin mo lang po yan. Malalaman mo na po kung anong klase ang hawak mong diamond. Like for example, meron ka pong singsing, kulay puti. Kaya nga po yung ibang mga buyer, hindi naman buyer, gusto lang bumili ng diamond. Ano po? Lagi po nilang hinahanap is diamond certificate. Pero ulitin ko po sa inyo, kapag ang isang namimili ay humahanap ng diamond certificate, hindi po yan legit na buyer. Ang naghahanap lamang po ng certificate, yung mga mapepera na gustong bumili ng diamond. Dahil dyan po sila umaasa sa sinasabi ng papel. Diyan po nila babasahin kung anong klase ang kanilang hawak na bato. Dahil dyan po nilalagay ng gemology kung anong klase ang iyong diamond. Like for example, nakalagay sa puting singsing. Ilalagay po dyan, PT. Okay? Halimbawa, PT 900. Platinum po yun. Plus lalagyan po niyan, white diamond. Lalagyan po niyan, 2 karat. Lalagyan po niyan, round cut. Yan ang lalagay po niya dyan. Tapos, ilalagay din po ang ratio. Yan po ang tinitignan ng mga tao na gustong bumili ng diamond. Ngunit, yan po ay matatagpuan mo lamang sa isang bansa na kung saan ay may mga tindahan po ng diamond na with certificate ng mga gemology. Ngunit lilinawin ko po sa inyo, mga ka-More Treasures, hindi ho pwedeng ihalin tulad ang diamond sa isang sasakyan kapag bumili ka. Kasi ang sabi, bibili ka ba ng property, kotse, kung wala namang plate number? Siyempre, pag bumili ka ng kotse, mapa-brand new second hand, ang lagi mong unahing hahanapin ay ang kanyang ORCR, Official Receipt at Credit Receipt. Yan po ang lagi mong hahanapin. Why? Bakit? Dahil yung iyo pong sasakyan ay mayroong makina. At yung makina po niyan, mayroon pong engine number. At yung iyo pong sasakyan, mayroong chassis. At yung chassis na po yan, may chassis number. At kailangan yung engine number, chassis number, body, ay magtutugma po doon sa papel at sa mismong sasakyan. Pag tinignan yung engine number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kailangan doon din po sa OR niya ay meron din po yung engine number. Magtutugma din po siya. 1 to 10 din po ang kanyang number. Pangalawa, yung chassis number, kung ano naka-indicate doon sa sasakyan, chassis number, yun din na nakasulat sa papel ng sasakyan. Yan po ang pagbili ng sasakyan. Mapa second hand or brand new. Pag may binenta sa sasakyan, papel, tignan mo, patignan mo sa mekaniko, magtutugma yan. Yan, legit po yan. Gayon din po sa property. Medyo kakaiba po itong turo natin, ha? Medyo additional na kaalaman po ito. Bago ka po bumili ng isang property, lupa, bahay, house and lot, una nyo pong hahanapin ay yung kanyang papel. Titulo. Okay? So, dagdagan ko na po ng konti. Bago ka po ulit bumili ng isang lupa, bubuklatin mo muna sa Register of Deeds kung sino ba talaga ang nakapangalan sa title number doon sa nakarecord sa Register of Deeds. Baka ang nagbebenta sa iyo ay si Juan de la Cruz, gayong ang nakapangalan pala sa original na titulo ay si Johnny Tango. So magkaiba po yun. Kaya pag binili mo, malaking problema. Kaya bagong bilhin ang lupa, property,
pabuklat mo muna sa Register of Deeds kung sino ba talaga ang tunay na nakapangalan sa kanyang mother title. Ngunit, pagdating po naman sa diamond, hindi mo pwedeng ihalin tulad ang pagbili ng diamond sa pagbili mo ng kotse or kahit ano pang klaseng property. Why? Kasi ang sabi niya, sa diamond certificate, naka-indicate daw doon yung serial number ng diamond. Ang diamond ba may serial number? Kaya mo bang ukita ng numero ang diamond? Sige nga. Sa nag-comment, kaya mo bang ukita ng serial number ang diamond? Okay? Ang diamond ba mayroong plate number? Ang diamond ba mayroong titulo na pwedeng mag-match sa papel at diamond? Ito po ang aking tips sa inyo para sa kalinawan ng bawat isa. Kapag bumili ka po ng diamond at may pinakita na certification galing sa gemology, ipagpalagay nating original ang kanyang certification. Ganito po yan ha. Take note po to. Mahalaga po ito sa mga gustong bumili ng diamond. Kapag bibili ka ng diamond sa isang kilala mo, kahit na sabihin siya ay mayaman at sasabihin kasi niyan, galing pang Amerika, galing Switzerland, itong aking Diamond. Ano? Nakalagay sa sing-sing. Pag sinabing galing pang Amerika, ito pa nga yung yung certification galing sa gemology. Wag na wag ka pong aasa. Bakit? Ipagpalagay natin original yung kanyang certificate. Ay ang tanong, original pa yung kanyang diamond? Sige, nakalagay halimbawa doon ay white color diamond. So white color din yung kanyang diamond eh. Okay? Nakalagay doon ay round cut. So round cut din yung kanyang diamond. Okay? Nakalagay doon na halimbawa ay platinum. So may tatak din na PT900. Ang tanong, original ba yung kanyang diamond? Gayong hindi ka naman pala marunong tumingin ng diamond. Pangalawa, kapag ba yan ay ibebenta mo sa bagsakan ng diamond o kahit sinong direct buyer ng diamond, ang titignan ba ng buyer dyan ay ang kanyang certificate? Wala pong direct buyer ng diamond na kapag dinalhan mo ng diamond ay agad papel ang kanilang susuriin. Bakit? Hindi naman po yung papel ang bibilin eh. Yung diamond. Hindi po yung kagaya ng kotse na kapag binentahan mo ng kotse, andyan agad ang ORCR. Kailangan. Pag binentahan mo ng property, kailangan andyan ang titulo. Kailangan yan. Hindi po ganyan ang diamond. Ang diamond, may papel at sa wala, diamond is diamond. Kaya po lumabas ang tinatawag na diamond certificate. Tulad ko, halimbawa lang ha, ako isang milyonaryo, ang hili ko'y alas na diamond. Natural, bibili ako sa isang malaking company na diamond store. Punta ako ng ibang bansa, bibili ako sa diamond store. At naandyan po talaga yung mga certification ng isang gemology. Kasi wala naman akong alam sa diamond eh. So paano ako makakasiguro na original ang aking bibiling diamond? Di pumunta ka sa ibang bansa sa mga kilala at malalaking diamond store na mayroong sertifikasyon ng gemology. At pag yan naman ay nabili mo, hindi mo na po kayang ibenta ng ganong kamahal yan. Kung binili mo ng 1 milyon, huwag kang umasa ang maibebenta mo yan ng 1 milyon pa kapag binenta mo na kapag ikaw ay sawa na. At dahil uulitin ko po sa inyo, kapag yan po ay binenta mo sa mga bumibili ng diamond, hindi na po namin kailangan ng iyong certificate. Ang kailangan po namin ay yung originality ng diamond mo. Sapagkat, uulitin ko po sa inyo, ang certificate po ng diamond ay madaling gayahin. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Ang diamond, walang sino mang pwedeng dumaya at gumaya niyan. Pag ang diamond na original ay nagaya mo, original din yung diamond mo. Pero hanggat ang diamond na original
ay gagayahin mo lang, hindi po pwedeng dayain ang diamond. So ang malimit pong madaya ay nasa papel. Ilalagay sa papel 2 karat. Okay? So gagawa naman ang sindikato ng 2 karat na diamond. Tapos white color din. Round cut din. Nakalagay din sa puting metal, may tatak din na PT900. Bakit ko nasasabi? Marami na pa ako na-encounter. Ngayon po, nagtalamak yung mga peking ganyan. Pero taong 2010, nung ako nagsisimula pa, wala pa akong nahawakan na ganyan na fake. Ngayon, napakarami ko nang na-encounter. Ngayon, kung ang pagbabasihan mo ay papel, sisiguraduhin ko sa inyo, mapepeke po kayo sa pagbili ng diamond kapag ang pinagbasihan mo ay papel kung ang isang tao, individual na tao, ay magbebenta sa iyo. Huwag mong titignan yung tindig ng isang tao. Huwag mong titignan yung hitsura ng isang tao. Porque ba nakakotse? Totoo na yan. Aba, hindi po dyan tinitignan ang quality ng isang tao. Titignan mo kung ano yung dala niya. At uulitin ko po sa inyo, sa anumang hamon ng buhay, nakalalamang po palagi ang may alam. At ang naloloko ay yung walang alam. At ang sabi nga nung ibang vlogger na nanloloko, wala naman daw maloloko kung walang magpapaloko. Pero mali po ang ganong salita. Ngunit uulitin ko po sa inyo, iba na po ang may alam. Wag na wag po kayong aasa sa sinasabi ng papel. Ang inyo pong kabisaduhin kung papaano tumingin ng original na diamond. At para kahit walang papel, yan ay mabibili mo. Ito po yung nasasabi ko sa inyo sa loob po ng magsi-16 years kong pamimili ng alahas. Marami na po akong nahawakan, nabili na diamond. May mga nabili na po akong diamond na wala pong tatak. Kahit po yung singsing niya, wala pong nakalagay doon na procedure. Wala pong nakalagay doon na kung anong klase ang hawak mo. Wala pong nakatatak na 18K. Wala din nakatatak na diamond. Basta plain na bato, na singsing, 14K, tapos may nakasetting na bato. Ngayon, paano mo masasabing iyon ay original kung halimbawang mayroong papel? Sige. O kung halimbawa ang ibinenta sa yung singsing, kulay dilaw, 14 karat. Ito pong kinikwento ko sa inyo is base po sa sarili kong karanasan. Nagbenta sa'yo ng singsing, dilaw, maputla pa, 14 karat. Kasi maputla, white gold na kumupas. Sinilip ko yung loob. O, silipin mo yung loob, walang katatak-tatak, plain. May nakasetting na bato sa ibabaw. Kung ang nagbenta sa'yo ay ganyan ang dala na singsing, may dala-dala pong certificate. Paano mo masasabi na yan ay original? Sige. Babasahin mo, may bato, white diamond. Paano mo masasabing iyon yung tinutukoy ng hawak-hawak mong singsing? Wala naman doon nakasulat kung anong klase. Buti sana kung hawak mong papel, 14K, nakaukit din sa singsing mo, 14K. White diamond, 2 karat, nakaukit din sa singsing mo, 2 karat diamond. Paano kung ganyan nga ang ma-encounter mo? Bakit mayroong ganyang nangyayari? Ito, halimbawa ako, bumili ako ng diamond sa ibang bansa, nawala ko yung singsing kong diamond, ang natira yung papel. Tinapon ko, napulot ngayon ng isang medyo may alam-alam na tao at ginagamit sa panloloko. Nabasa niya. Bumili siya ngayon ng mga peking singsing na sa pagtingin niya ay nagmamatch sa sinasabi ng papel. Ngayon, pag inalok sa'yo, bibilin mo kasi may papel? Hindi po sa papel nakasalalay ang quality ng isang diamond. Diamond is diamond, may papel man at sa wala. Uulitin ko po sa inyo, kung gusto niyo pong makabili ng diamond na may papel at certification, punta po kayo sa ibang bansa, maghanap po kayo ng diamond store na kilala na nag-i-issue ng gemology certificate. Ngunit kung dito po kayo pupunta sa ibang bansa, sa bansa natin sa Pilipinas, ako na mismo ang magsasabi sa inyo, 100% kung sasabihin mo na ang diamond ay mabibili mo lang dahil may certificate, sasamahan kita sa bilihan
ng diamond, mabibili mo yan ng walang papel. Yan po ay kung totoong bibili ka. Ngunit kung susubukan mo lamang ako, huwag ka na pong mag-aksaya ng panahon. Kailangan lagi tayo may agreement kung ako inyong aabalahin lamang. At kung ang iyong diamond ay hindi mabibili o walang bumibili ng walang papel, pumunta ka rin po sa akin. Ako po mismo ang bibili niyan o ako mismo ang mag-aahente niyan kung ayaw mo ibenta sa akin. Bibilhin ko po yan kahit yan ay walang papel basta pumasa sa aking pag-asay na yan ay 100% genuine diamond. So sa nagtanong at nag-comment, nawa po ay may nadagdagan kang kaalaman sa iyong sarili. Ano po? Inuulit ko po sa inyo sa aking pong pagtatrabaho ng pag-aalahas, ginto, pilak. Pagdating po sa usapang alahas, precious stone, precious metal, iyan po ang mga tinuturo ko ay base na lamang po sa aking mga sariling karanasan. Hindi po yan base sa naririnig ko sa kapitbahay ko na ang trabaho po ay karpentero, ang trabaho ay tubero, tapos ay ipagmamalaki ko na ito pala ang tunay na diamond. Samantalang hindi naman yun ang iyong trabaho. Kung bagong dating ka po dito sa ating channel at nagustuhan mo, pakisubscribe niyo po ang ating channel. Pakihit ang notification bell, lagay niyo po ay all. At kung nagustuhan nyo nga, paki-like and share. Kung may katanungan kayo, comment po kayo sa ating comment section. At sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. At sa katanungan nila kung tayo ba'y bumibili ng diamond, sa lahat po na binablog ko dito, bumibili po tayo kung magkakasundo po tayo sa presyo. Ngunit kung ang iyong binebenta ay halagang 100,000 lamang, ibebenta mo sa akin ng 110, wag na po tayong magbilihan. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ginto, pilak, ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat ko at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto, pilak, ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga kata ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto.
Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko, pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.